Sige mga kabrid, tuloy lang tayo. Ito lang ang tayong may lalathala natin sa araw na ito mga kabrid. Kahit na napakalakas ng ulan mga kabrid, walang tigil. Tara, maglathala pa rin tayo sa pamamagitan ng Premier mga kabrid. So tara, ang update na ito mga kabrid ay ukol sa pag-aalaga at pagpapakita ng sitwasyon natin sa ating backyard mga kabrid. So samahan niyo ako. Bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Good morning, magandang umaga mga kabrid. So bungad na bungad pa lang ng umaga po, lakas na ng ulan mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ang paglalathala pong ito mga kabrid ay ukol po sa pagpapakita ng sitwasyon ng ating munting backyard, ng ating pag-aalaga ng manok sa panahong maulan po mga kabrid. So disclaimer pa rin, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding and sharing purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. So aran, napakalakas ng ulan mga kabrid. Ito yung sitwasyon ko kaninang umaga. Bumagsak yan yung mga kulungan na yan. Nahulog doon sa kabila, natumba. Kaya inayos ko ulit na tayo sa sitwasyon. Lumalambot kasi yung lupa. Tapos hindi ko namamalayan, umaano na pala, tumatabingin na pababa. Kaya bumagsak yung mga yan. So inayos ulit natin. Tapos hindi makalakad-lakad mga kabrid dahil ang lakas ng ulan. Tapos yung mga puno, ayan pinudpud ko na yung puno kasi babagsak naman sa kulungan ng ating mga manok mga kabrid. Nabuwal na siya umangat na yung lupa dyan pabuwal na yan. Yan na naglalaro na nga kabrid. Ayun, naglalaro na kabrid kasi pabuwal na siya. Kaya ang ginawa ko kabrid, pinutol ko na lahat ng dahon para hindi matuluyan mga kabrid. Tapos dahan-dahanin ko na lang yung putulin kayo naglalaro na siya. Pabuwal na. Hindi man lang nakapamuka. Yung isa na yun ayun may bunga na naman. Ayan may puso na naman siya kabrid. May puso na naman. Tapos yung isa dyan na may bunga, binaba ko na. Ayan na siya Ayan na siya, isang buwig. Tapos mayroon pang isang buwig doon sa dulo. Isang bulig ng saging. Tapos ayan mga natin ang laga kabrid. Napakahirap ng sitwasyon natin. Ang hirap mag-alaga ng manok pag ganito. Hirap. So mamayang hapon maglagay na naman tayo ng ating antibiotic sa mga alaga natin. Buti na lang, ayan sila Kanya-kanya silong din sila kabrid. Mga dumalaga natin 4 na pirasong dumalaga. Kanya-kanyang silong din at nahirapan din sila. Pati mga ibon dito sa atin sumisilong mga kabrid. Ayan Ayun mga alaga natin. Ayun yung mga ibon Ayun yung mga ibon. Dito na rin sumisilong. So minsan, dati may mga natutulog na ibon dyan Kaso, syempre nag-ano tayo. Pati gabi, naghahawak-hawak tayo. Naglakad-lakad tayo dito mga kabrid sa gabi. Kaya, hindi rin sila na stay talaga. So, pag nagpapakain ako ng mga alaga kong manok, ay kikain din yung mga ibon na yan. Mga maya. Tapos dun sa baba, mga tawagin sa amin sa Bicol, palago. Nanginginain sila ng bunga ng chesa. Tapos ito, kabrid, mga sisiw natin kabrid Wala tayong magandang may bibigay na sa kanila, kalagayan. Pero safe na safe yan, hindi naulan ng kabrid. Tirayin yung isa kabrid 7 piraso kabrid. Yan. Malalaki na sila kabrid. Ayan, ganun lang, balik tayo doon. At ang hirap ng gumalaw. Ito yung mga sayang nito. Pinapaigi sana natin ang nito, katawan. Pinapaano natin. Kaso alanganin talaga panahon. Ayun. Ating tornado hats mga kabrid. So, hirap tayo. Hirap tayo sa totoo lang. Hirap na hirap mag-alaga ng manok pag ganito mga kabrid. Ayun Tapos nagpala na ako dyan Yan.
pinala ko na yung gumuho dito. Yan o. Yung dyan sa baba, ayan, puno na yan ng lupa. Pinala ko para yung sa tubig doon bumaba. Kasi pag umapaw ang tubig doon sa gilid, pumapasok doon sa loob ng bahay yung tubig dito. Kaya yan. Yan na, tagusan yung sa taas. Dito na bumubuhos, kabrid. Aayusin pa yan. Ayusin ko pa. So, ganun lang ang sitwasyon natin, kabrid. Pagpasensyahan nyo na. Wala na tayong magagawa sa pagpapaigi sa ating mga alaga, mga kabrid, kung ganito ang panahon. Gagawin na lang natin. Dahil pagtsatsaga at pagtitiis, doon na lang tayo bumawi sa pagkain. Lagyan natin ng antibiotic, mga kabrid. Tapos yung monitoring natin. Lagi nating titingnan ng mga alaga natin. Pag in case man mayroong mayroong ng lagnatin or sipunin, mga kabrid, dito na tayo maglagay. Yung mga scratching pin na yan, kabrid, dito na tayo para mas safety sila. So as of now, mga kabrid, wala pa rin tigil ang ulan. Hindi pa rin maganda ang kalagayan natin. So naawa ko sa naawa ko sa aking mga alaga na parang nakaka-guilty rin na hindi natin maibigay ang talagang kailangan nila. Pero hindi na tayo hindi na tayo, wala tayong magawa kasi yung panahon na yung kalamidad na ito, bagyo, mga kabrid. So yan kabrid, sitwasyon natin. Yung backride na hindi makagalaw-galaw, puro putik yung paa natin. Pasensya nyo na, ganito lang muna kasi ang panahon nga natin, kabrid, natin, ayan yung mga dahon na binaba ko. Ayoko nang maglakad-lakad dyan sa labas, kabrid, kasi nalulubog na yung paa ko. Nalulubog na yung paa natin. Ayan, si ating Tornado Hats. Busog na busog. Binibigay ko sa kanila ang lahat, yung tamang pagkain. 40 grams sila. Gusto ko kasing bumilog muna yung pangangatawan nila, mga kabrid, bago ko sila applyan ng mga multivitamins, saka yung pagkain ng manok na yung more on carbo loading, mga kabrid. Gusto ko bilog na bilog ang pangangatawan nila kasi pag nag-carbo loading po tayo, antimano, pag nag-carbo loading tayo sa ating mga alaga, lalo na sa ganyan, timano, hindi mo kailangang pakainin ng marami yan. Kailangan na sila, pampa-slim na, pampalusog na sa kanila, mga kabrid. Papasiksikin na natin ang katawan nila. Ganun ang epekto ng mga multivitamins, mga kabrid, gagaya ng mga El Toro na gamot, mga ganyan. So B50, ganun, mga kabrid. Papaanohin natin sila. Bilamil, ayan ang pampa-slim. So kailangan pag nag-apply ka ng mga gamot na ganyan, kabrid, para sa pagpapaigi sa alaga natin, kabrid, is kailangan malaki ang pangangatawan nila. Kasi ang epekto po ng mga multivitamins na yan is hindi po yung pampataba or pampalaki, kundi po pampasiksik at pampatigas ng kanilang mga katawan at mga buto-buto, mga kabrid. Ayan ayan ang ating mga alaga, mga kabrid. So ganun lang. Wala akong may lalathalang maganda ngayon, mga kabrid, kasi hindi nga ako makalabas. Kasi yung paa natin nagsugat-sugat na. Kasi laging nakababad sa tubig. Tapos putik. Tapos yung lamok. Ayun. Na yung natin. Paa. Malambot na siya. So ayan Itong sitwasyon. Kanina, lakas ng hangin. Hindi makapag-vlog din. Sabi ko, hindi rin tayo makapag lathala kasi nga hindi makapag voice over, mga kabrid. So ayan. Nilagyan ko na ng sako-sako dyan, yung sako-sako na yan. Kaso wala, umapaw pa rin. Bala ko doon naman sa kanto, lagyan naman ng mga sinako-sako. Mag-iipon ulit tayo ng mga sako, ganyan, lalagyan natin ng lupa, tapos yun ang ididiki natin doon. Yun ang ididiki natin para yung lupa na bumababa ma-hold, na hindi tumuloy sa baba. Kasi mauubos tayo dito. Mauubusan tayo ng lupa. Pag bumaba ka diyan, putik-putik. Kasi itong saging na to nakakaharang. Kaya hindi ko matakpan ng trapal yan, Kaya pumapasok pa rin ang tubig, kabrid. Kaya gagawin ko, pag natanggal ko itong puno ng saging, kabrid,
lalagyan ko na ng trapal yan para totally na hindi na mapasok ng tubig yung dito parte. Kasi may mga alaga pa tayong manok dyan, oh, sa baba. Ayan silang kabrid, oh. Time check natin sa alas 8 mga kabrid. Umaga pa lang, pakain tayo ng manok ng basa. Pero mas okay na, hindi gaya nung dati na nagkakaputi pa tayo para magpakain ng manok. Ayan sila. Hindi ko alam. Yung iba dito, pag nakita nilang wala na yung puno kabrid, magtatanong na yung mga kapitbahay natin na yan. So may pangbigay tayo. Kailangan kasi pag blessing, lalo na pag pagkain mga kabrid, pag ang blessing sa'yo or ang abundance sa'yo ay sobra sa'yo is pagkain, wag kang magdadalawang isip na mag-share ng pagkain. Kasi ang pagkain na binibigay sa'yo ng sobra ng ating nasa taas is blessing yan. Minsan nagiging paraan tayo para yung mga taong walang mailagay sa kanilang walang pagkain is magiging daan tayo para maipakalat natin ang blessing ng nasa taas mga kabrid. So bungang kahoy yan, pagkain yan, i-share natin yan mga kabrid. Kaya lagi ho kaming nakatabi ng ganyan. Pag nagbaba po kami ng saging, laging hati-hati kami ng mga kapitbahay namin. Pasalamat ako sa ating mga kaibigan dyan, yung mga patuloy na sulit na sumasabay, kagaya nila yung team natin, si Ma'am Seros, Ma'am Lilith Life and Travels, si Sir Saijin, si Sir si Ma'am Irene, si Sir Dennis Vlog, si Ma'am Winnie De Leon, Sir Nelson Mix Vlog. Ayan, marami yan sila. Lin Channel, maraming thank you. Sir Toniva, Ma'am Chanel, maraming salamat po sa iyong pagpatuloy na papasyal-pasyal. Yung mga iba dyan, yung mga kaibigan natin, maraming thank you. Ayan na. Wala pa rin tayong maibigay na magandang paglalathala, kundi ang tanging sitwasyon lang na ganito. Hindi tayo pwedeng maggala-gala doon sa labas kasi any of the moment, kung lalabas tayo, iwanan natin mag-isang anak natin, may pasabilidad kasing bumulusok pa baba, kabrid. Kaya kailangan bantay. So sabi ko, para ma-maintain din natin ang healthiness ng ating whitey, kailangan natin maglathala ng kung ano-ano na lang. So ito ang isa sa napili ko. Mag-share lang tayo ng sitwasyon natin sa ating munting backyard. Maraming salamat sa patuloy na sumasabay dyan. Then hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Maraming salamat po and God bless po sa inyo mga kabrid.